Saan nga ba nagsisimula ang isang tunay na pag-ibig? Sa isang matamis na ngiti? Sa isang hindi inaasahang pagtatagpo ng mga mata? Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na kahit ang pinakamalaking kasinungalingan ay maaaring maging simula ng isang wagas na pagmamahalan? Sabi nila, ang kasal daw ang sagradong sumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan. Pero paano kung ang isang kasal ay isa lamang palabas? Isang kontratang isinulat hindi ng tadhana, kundi ng desperasyon. Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang dalagang napilitang maging pekeng nobya at ng isang bilyonaryong handang bayaran ng lahat, makuha lang ang kailangan niya. Ito ang biglaang kasal. Hira, bilisan mo! Iyon ang mga salitang humila kay Hiraya de Leon mula sa masayang pag-uusap nila ng isang malayong kamag-anak patungo sa isang pasilyong puno ng nagkakagulong mga tao. Ang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso ay mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Marikit. Hinihingal ito at namumutla na para bang nakakita ng multo. "Teka Kit, anong nangyayari?" tanong ni Hiraya habang pilit na iniaayos ang kanyang simpleng bestidang suot. Isang birthday party lang dapat ang pupuntahan na nila. Isang engrandeng selebrasyon para sa isa sa mga kliyente ni Marikit bilang isang event coordinator. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi mukhang kaarawan. Ang mga bulaklak, ang mga puting dekorasyon, ang mga taong nakasuot ng barong at magagarang gown. Ito ay isang kasal. Hindi siya pinansin ni Marikit. Tuloy-tuloy lang ito sa paghila sa kanya hanggang sa marating nila ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Bridal Suite ang nakasulat sa gintong plaka. Nang buksan ni Marikit ang pinto, isang eksena ng purong kaguluhan ang bumungad sa kanila. Ang silid ay malawak at marangya, ngunit walang nobya. Ang wedding gown na nagkakahalaga siguro ng isang bahay at lupa ay nakasabit pa sa isang manikin. Tila inulila. Ang ina ng groom na nakilala ni Hiraya sa mga magazine bilang ang makapangyarihang si Doña Esmeralda Imperial ay naglalakad pabalik-balik. Ang muka ay nababalot ng galit at kahihiyan. "Kit, ano ba talaga to?" nanginginig na tanong ni Hiraya. Pakiramdam niya ay isa siyang pipitsuging isda na biglang napadpad sa isang malawak na karagatan ng mga pating. Humarap sa kanya si Marikit. Hinawakan ang kanyang dalawang balikat at ang mga mata nito'y puno ng luha at pagmamakaawa. "Hira, tumakas si amihan. Tumakas ang bride." Parang bombang sumabog sa pandinig ni Hiraya ang mga salitang yon. "Ano? Paano? Bakit?" "Hindi ko alam. Basta wala na siya. Hira, pakiusap. Kailangan ko ng tulong mo." Humagulgol si Marikit. "Masisira ang karir ko. Masisira ang pangalan ng mga Imperial. Hindi pwedeng makansela ang kasal." Napakunot ang noo ni Hiraya. "Anong gusto mong gawin ko? Hahanapin natin siya?" Umiling si Marikit. At ang sinabi nito ang nagpatigil sa mundo ni Hiraya. "Hindi. Ikaw ang papalit sa kanya." Tumawa si Hiraya, isang tawang walang bahid ng saya. "Nagbibiro ka ba, Kit? Magtigil ka nga. Hindi nakakatuwa." "Hindi ako nagbibiro, Hira. Utang na loob. Ikaw lang ang may pagkakahawig sa tindig ni amihan kahit paano. Sa ilalim ng bilong yan, walang makakapansin. Pakiusap, Hira. Sagipin mo ako. Sagipin mo ang pamilyang ito." "Nabaliw ka na ba? Hindi ko pwedeng gawin yan." Umatras si Hiraya. Ang puso niya'y kumakabog ng sobrang bilis. "Hindi ko kilala ang groom. Hindi ko kilala ang pamilya niya." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang bumukas ang pinto. Tumahimik ang lahat. Isang nakakapanindig balahibong lamig ang tila gumapang sa buong silid. Nakatayo sa may pintuan ng isang lalaki. Matangkad,
nakasuot ng isang mamahaling itim na suit at may tindig na parang hari. Ang kanyang mukha ay perpektong hinulma, ngunit walang mababakas na anumang emosyon, at ang kanyang mga mata para itong 2 piraso ng yelo na kayang tumusok hanggang sa kaluluwa. Si Lakan Imperial, ang bilyonaryong groom, ang CEO ng Imperial Group of Companies. Ang kanyang malamig na tingin ay lumipat mula kay Marikit patungo kay Hiraya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na binabalak bilhin. Walang paghanga, walang interes, tanging kalkulasyon. Siya na ba? Tanong ni Lakan. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Tumango si Marikit. Mr. Imperial, siya po si Hiraya, kaibigan ko, mapagkakatiwalaan. Hindi sumagot si Lakan. Naglakad ito palapit kay Hiraya. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ni Hiraya ay paurong ng paurong ang kanyang kaluluwa. Huminto ito sa mismong harapan niya. Kailangan nating magsimula sa loob ng 5 minuto, sabi ni Lakan. Hindi kay Hiraya, kundi sa mga taong nasa silid. Utos yun, hindi pakiusap. Ayusan niyo siya. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng kailangan. Sandali, sigaw ni Hiraya, nagulat sa sariling tapang. Hindi ako papayag dito. Doon lang siya tiningnan ni Lakan ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, nagsalita ito para sa kanya. Wala kang pagpipilian, nasa loob ka na nito. Bago pa man makasagot si Hiraya, mabilis na siyang hinila ng mga makeup artist at wedding coordinator. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang simpleng bestida ay napalitan ng isang magarang wedding gown. Ang kanyang buhok ay inayos, ang kanyang mukha ay nilagyan ng kolorete. At sa huli, ibinaba sa kanyang mukha ang isang manipis na belo. Ang lahat ay parang isang masamang panaginip. Ang paglalakad niya sa pasilyo ng simbahan ay isang malabong alaala. Ang naririnig lang niya ay ang bulungan ng daan-daang bisita at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nakakapit ang kanyang braso sa braso ni Lakan. Ngunit ang nararamdaman lang niya ay ang lamig ng balat nito. Nang huminto sila sa harap ng altar at hinarap siya nito para itaas ang kanyang belo, bumulong ito sa paraang sila lang ang makakarinig. Gawin mo ng kapanipaniwala. At pagkatapos, sa harap ng Diyos at ng daan-daang tao, hinalikan siya ni Lakan Imperial. Isang halik na walang buhay, isang halik na walang init, isang halik na nagselyo sa pinakamalaking kasinungalingan ng kanyang buhay. Ang sumunod na mga pangyayari ay mas lalong malabo. Ang mga pagbati, ang mga ngiti, ang mga kamera. Ginawa lang ni Hiraya ang lahat na parang isang robot, isang manika na pinapagalaw sa isang palabas na hindi niya isinulat. Nang sa wakas ay makapasok sila sa loob ng bridal car, isang itim na limousine, doon lang siya nakahinga. Ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay kanina. Walang nagsasalita. Si Lakan ay nakatingin lang sa labas ng bintana na para bang wala siyang kasama. Bigla, may kinuha itong isang folder mula sa tabi niya at walang seremonyang inihagis iyon sa kandungan ni Hiraya. Napakunot ang noo niya habang binubuksan yon. Mga papeles, isang kontrata. Tumingin sa kanya si Lakan. Ang muka ay blanko pa rin at walang emosyon. Kailangan kong bilhin ang serbisyo mo sa loob ng 1 taon, sabi nito sa isang malamig at kalkuladong boses. 5 milyong piso, pumirma ka. 5 milyong piso, ang halaga ay umalingaw-ngaw sa loob ng bingging katahimikan ng limousine. Para kay Hiraya, ang perang yon ay isang pangarap. Sapat na yon para ipa-oopera ang kanyang ina. Sapat na para mabura ang lahat ng kanilang utang. Sapat na para bigyan sila ng bagong simula. Ngunit ang paraan kung paano ito inalok, parang isang sampal. Isang sampal na gumising sa kanya mula sa masamang panaginip at naghatid sa kanya sa isang mas malupit na katotohanan. Ibinato niya pabalik ang folder
Sa kinaupuan ni Lakan, ang mga papel ay nagsikalat sa mamahaling leather na upuan. "Hindi ako ibinebenta, Mr. Imperial," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kahihiyan. "Hindi ako isang bagay na pwede mong bilhin para pagtakpan ng gulo mo." Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Lakan. Isang kislap ng inis o baka naman pagkagulat. Ngunit ganoon din kabilis itong nawala at napalitan ng dati nitong malamig na maskara. "Huwag mong gawing komplikado ang lahat, Miss De Leon," sagot nito habang isa-isang pinupulot ang mga papel na hindi man lang siya tinitingnan. "Ito ay isang simpleng business proposal. May problema ako at ikaw ang solusyon. May pangangailangan ka at ako ang magbibigay. Walang personalan dito." "Walang personalan?" Halos mapasigaw si Hiraya. "Ipinanggap mo akong asawa mo. Pinirmahan ko ang pangalan ko sa isang kasulatan sa simbahan. Paanong hindi naging personal yon?" Ang seremonya kanina ay isang palabas. Ang kontratang ito, itinaas niya ang papeles. Ito ang katotohanan. 1 taon. Magpapanggap kang asawa ko sa publiko. Susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Pagkatapos ng 1 taon, malaya ka na at mas mayaman ng 5 milyon. Simple lang. Tumulo ang mga luha ni Hiraya. Luha ng galit. "Ang kapal ng mukha mo. Ihatid mo ako pauwi." Hindi kumibo si Lakan. Itinuro lang nito ang cellphone na nasa ibabaw ng kontrata. "Tumawag ka muna sa ospital. Baka nagbago na ang isip mo?" Natigilan si Hiraya. Paano nito nalaman? Bago pa man siya makapagtanong, nagpatuloy si Lakan. "Marikit Alonzo, sinabi niya sa akin ang lahat. Ang sakit ng nanay mo. Ang kailangan ninyong pera. Kaya kanya dinala rito." Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ipinain siya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng ospital. Ang bawat ring ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay may sumagot, ang boses ng doktor sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. "Hiraya, tumawag ako kanina pa. Ang nanay mo. She's not responding well to the medication anymore. We need to schedule the heart surgery as soon as possible. Kailangan ninyo ng makapagdeposito para ma-prioritize siya." Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Hiraya. Ang ingay ng pagbagsak nito sa sahig ng sasakyan ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng doktor. Paulit-ulit. "As soon as possible. Kailangan ninyo ng makapagdeposito." Wala siyang pagpipilian, wala siyang kawala. Nakasandal siya sa pader at ang tanging daan palabas ay ang daang inilatag ng demonyong katabi niya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. May isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na ito para sa kanya. Ito ay para sa kanyang ina. Dinampot niya ang pluma na nakapatong sa kontrata. "May mga kondisyon ako," sabi niya. Ang boses ay matatag kahit padurog na durog ang kanyang puso. Tumingin si Lakan sa kanya, naghihintay. Una, ang pera ay diretso sa account ng ospital. Pangalawa, kailangan kong madalaw ang nanay ko kahit kailan ko gusto. At pangatlo, hiwalay ang kwarto natin. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa mga labi ni Lakan. Isang ngising walang kagalakan. Granted, hindi rin kita type. Ang bawat salita ay isang karayom. Ngunit tiniis iyon ni Hiraya. Itinutok niya ang dulo ng pluma sa papel. Nakita niya ang linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, Hiraya de Leon. Sa pagpirma niya rito, magiging Hiraya de Leon Imperial siya. Isang kasinungalingan. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma
ay tila sumisigaw ng kanyang pagsuko. Isinara ni Lakan ang folder. Tapos na ang usapan. Hindi nagtagal. Huminto ang limousine sa harap ng isang mansyon na mas malaki pa sa buong baryo nila. Mga matataas na gate ang bumukas para sa kanila. Ito na ang kanyang magiging kulungan sa loob ng 1 taon. Pagbaba nila ng sasakyan, isang matandang babae na nakasuot ng eleganteng damit ang sumalubong sa kanila sa may malaking pinto. Ito si Doña Esmeralda, ang ina ni Lakan. Ang mukha nito ay kasing tigas ng marmol at ang mga mata nito ay puno ng pag-insulto habang tinitingnan si Hiraya mula ulo hanggang paa. Huminto ito sa harap ni Hiraya. Ang hangin ay naging mas mabigat at mas malamig. Tumingin ito kay Lakan. Pagkatapos ay ibinalik ang matalim na tingin kay Hiraya. Kaya pala tumakas ang totoong nobya, sabi ng matanda sa isang boses na puno ng pangmamaliit. Sino ka? Mula sa kanyang opisina, sa 2nd palapag ng mansyon, tanaw ni Lakan Imperial ang malawak na hardin. Sa kanyang kamay ay isang baso ng mamahaling whiskey. Ngunit hindi ang lasa ng alak ang nasa isip niya, kundi ang babaeng kasalukuyan niyang tinatawag na asawa. Hiraya de Leon. Para kay Lakan, ang mga tao ay parang mga piyesa sa isang chessboard. Ang bawat isa ay may papel, may halaga, at maaaring isakripisyo para sa mas malaking layunin. At si Hiraya, sa ngayon, ang kanyang pinakamahalagang piyesa. Ang pagtakas ni Amihan del Mundo ay hindi lang isang personal na kahihiyan. Ito ay isang malaking banta sa Imperial Group. Nakasalalay sa kasal na ito ang isang multibilyong dolyar na merger sa isang kumpanyang pagmamay-ari ng isang pamilyang Koreano. Isang pamilyang sobrang tradisyonal at naniniwala sa kabanalan ng kasal at pamilya. Ang balita ng isang takas na nobya ay sapat na para umatras sila sa kasunduan. Kaya't nang iharap sa kanya ni Mariquit Alonso ang solusyon, isang kaibigang desperado at may pagkakahawig kay Amihan, tinanggap niya ito nang walang pag-aalinlangan. Emosyon, pag-ibig, para kay Lakan, ang mga iyon ay luho na hindi niya kayang bayaran. Ang negosyo ang una, palagi. Lakan. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Esmeralda, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ito sa opisina ng hindi kumakatok, gaya ng dati. Ano na ang plano mo sa babaeng yan? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng pagkasuklam. Hindi siya nababagay dito. Mukha siyang katulong na pinasuot ng magarang damit. Ina, siya na ngayon si Mrs. Imperial, sagot ni Lakan nang hindi ito nililingon. At kailangan nating lahat na gampanan ang ating mga papel ng maayos. Kasama ka. Hanggang kailan? Hanggang kailan nating lolokohin ang buong mundo? Humarap si Lakan sa kanyang ina. Hanggat kinakailangan. Kinabukasan, ipinatawag ni Lakan si Hiraya. May dadaluhan tayong hapunan mamayang gabi. Kasama ang mga Lee mula sa Korea. Kailangan mong magmukhang asawa ko. Bago pa man makaprotesta si Hiraya, dumating na ang isang buong team ng mga stylist. Bit-bit ang mga racks ng damit at mga kahon ng alahas. Pinasok nila si Hiraya sa isang silid at nang lumabas ito makalipas ang 1 oras, kahit si Lakan ay bahagyang natigilan. Nakasuot ito ng isang simpleng navy blue na gown na bumagay sa kulay ng balat nito. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang makeup nito ay sapat lang para bigyang diin ang natural nitong ganda. Mukha itong kagalang-galang. Ngunit sa kabila ng panlabas na anyo, ang nerbiyos ay kitang-kita sa bawat kilos ni Hiraya. Sa loob ng sasakyan, hindi ito mapakali. Relax, sabi ni Lakan. Naiinis. Ngumiti ka lang at tumango. Hayaan mo akong magsalita. Paano kung may itanong sila sa akin? Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Sabihin mo ang kwentong ibinigay ko sa'yo. Nagkakilala tayo sa isang art gallery.
at huwag na huwag kang magsasalita tungkol sa baryo mahinahon. Ang hapunan ay ginanap sa isang pribadong silid ng isang 5-star hotel. Nandoon na ang pamilya Lee, si Chairman Lee, isang matandang lalaki na may seryosong mukha at ang kanyang asawa. Kasama rin nila si Doña Esmeralda na pilit nang ngumingiti. Sa simula, naging maayos ang lahat. Si Lacan ang nagsasalita at si Hiraya ay tumatango lang at ngumingiti sa tamang mga pagkakataon. Ngunit nang maghain ng red wine, nangyari ang kinatatakutan ni Lacan. Sa panginginig ng kamay ni Hiraya, aksidente niyang natabig ang kanyang kopita at ang pulang alak ay tumapon sa puting-puting damit ni Mrs. Lee. Natahimik ang lahat. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay namutla sa galit. Si Chairman Lee ay sumimangot. "I'm so sorry, pasensya na po." Nagmamadaling kumuha ng tissue si Hiraya at sinubukang punasan ng mantsa, ngunit lalo lang itong kumalat. "Hayaan mo na, iha," sabi ni Mrs. Lee sa pilit ng ngiti. Akala ni Lacan ay iyon na ang katapusan ng kanilang merger. Ngunit sa halip na matakot at magtago sa likod niya, ginawa ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Huminga ito ng malalim, tumingin ng diretso kay Mrs. Lee at nagsalita sa isang mahinahon ngunit taos-pusong boses. "Naku, paumanhin po talaga. Naalala ko lang po kasi bigla ang pista sa amin sa baryo mahinahon. Mayroon po kaming tradisyon doon na tinatawag na Dugos Festival, kung saan naghahalo kami ng katas ng isang prutas na kulay pula. Parang alak din po. Sabi po ng mga matatanda, kapag natapunan ka raw po noon, simbolo raw iyon ng swerte at masaganang ani sa darating na taon. Isang blessing po kung tawagin." Nagkatinginan sina Chairman Lee at ang kanyang asawa. Si Lacan ay napapikit, naghihintay sa pagsabog. Ngunit sa halip, isang malumanay na tawa ang narinig niya mula kay Mrs. Lee. "Talaga? Anong klaseng prutas iyon?" At doon nagsimula ang isang hindi inaasahang pag-uusap. Ikinuwento ni Hiraya ang tungkol sa simpleng buhay sa kanyang probinsya, ang pagkakaisa ng mga tao, ang mga tradisyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nagsasalita, puno ng pagmamahal para sa kanyang bayan. Nawala ang kanyang nerbiyos, napalitan ito ng kumpiyansa at katapatan. Sa pagtatapos ng gabi, habang nagpapaalam, ngumiti si Chairman Lee kay Lacan. "Your wife? She is a very charming and genuine woman. You are a lucky man." Sa biyahe pa uwi, tahimik ang sasakyan. Binasag ni Hiraya ang katahimikan. "Galit ka ba?" Tumingin si Lacan sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad ng ginto na kanilang dinadaanan. Pinilit niyang ibalik ang kanyang malamig na maskara, ngunit may kung anong nagbago. Nakita niya ang isang panig ni Hiraya na hindi niya inaasahan, isang tapang at talino na nakatago sa likod ng simpleng anyo nito. "Hindi ko inaasahan yun," sagot niya. At sa pagkakataong yon, iyon ang pinakatotoong bagay na nasabi niya sa buong gabi. Napatingin si Hiraya sa kanya at sa ilalim ng mga dumadaang ilaw ng poste. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang maliit na bitak sa yelong bumabalot sa puso ni Lacan Imperial. Lumipas ang ilang linggo. Ang buhay ni Hiraya sa mansyon ng mga Imperial ay naging isang kakaibang rutina. Sa umaga, gigising siya sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa baryo mahinahon. Kakain siya ng almusal sa isang mahabang mesa. Kadalasan ay mag-isa o kasama ang tahimik na si Lacan. At sa buong araw, susubukan niyang gawing abala ang sarili sa loob ng malawak ngunit malamig na bahay. Naging maingat siya sa bawat kilos, lalo na kapag nasa paligid si Doña Esmeralda. Ang matandang babae ay palaging may matalim na komentaryo, palaging may paraan para iparamdam kay Hiraya na hindi siya kabilang doon. Si Amihan, mahilig siyang magpiano tuwing hapon. Sabi nito isang araw
Habang nadatnan si Hiraya na nagbabasa sa sala, ang mga daliri niya ay parang mga paro-paro sa ibabaw ng mga tipa. Ikaw, marunong ka bang tumugtog? Umiling lang si Hiraya at nagpatuloy sa pagbabasa. Natutunan na niyang huwag nang pansinin ang mga patutsada. Ang tanging koneksyon niya sa dati niyang buhay ay si Marikit. Ngunit ang bawat pag-uusap nila sa telepono ay nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Hira, kumusta ka na dyan? Naku, ang swerte mo talaga, sabi ni Marikit sa masayang boses. Ngunit sa likod ng saya, may naririnig si Hiraya na panginginig. Nga pala Hira, baka pwede akong makahiram ulit. Medyo nagipit lang talaga. Para sa tuition fee ng kapatid ko. Pumayag si Hiraya, pero hindi niya mapigilang magtaka. Pangatlong beses na itong humihiram ng pera sa loob lang ng isang buwan. Palaging para sa kapatid nitong hindi naman niya kilala. Minsan, habang nag-uusap sila, may narinig siyang malakas na boses ng lalaki sa background. Sumisigaw. Bago ito biglang ibinaba ni Marikit. Sino yon? Tanong niya nang tumawag ito muli. Wala. TV lang yon. Sige na Hira, bye na. Ang mga pagdududa ay nagsimulang tumubo sa isip ni Hiraya na parang mga damo. Isang hapon, habang naglilibot sa ikalawang palapag ng mansyon, napansin niya ang isang pinto na palaging nakasara. Dahil sa pagkabagot, sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nagulat siya nang bumukas ito. Ang silid ay madilim at puno ng alikabok. Nang buksan niya ang bintana, tumama ang liwanag sa mga bagay sa loob. Isang grand piano ang nakatayo sa gitna, nababalutan ng puting kumot. Sa ibabaw ng mga estante, may mga picture frames. Nilapitan niya ang mga ito. Ang mga larawan ay puno ng masasayang alaala. Isang babaeng napakaganda, may mahabang buhok at matamis na ngiti. Kasama si Lakan. Ito siguro si Amihan. Sa isang litrato, tumatawa sila habang naglalakad sa tabing dagat. Sa isa pa, nakayakap si Amihan mula sa likod ni Lakan habang ito ay nagpapiano. At sa isang malaking frame na nakapatong sa piano, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang ngiti ni Lakan. Isang tunay, masaya at walang pag-aalalang ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal habang nakatingin kay Amihan. Isang kirot ang naramdaman ni Hiraya sa kanyang dibdib. Hindi ito selos. Paano siya magseselos sa isang bagay na hindi naman totoo? Ito ay isang uri ng kalungkutan para sa lalaking nasa litrato. Isang lalaking marunong ngumiti at magmahal na ngayon ay naging isang taong binalot ng yelo ang puso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang alikabok sa ibabaw ng piano. Inisip niya kung ano kayang musika ang tinutugtog ni Lakan para kay Amihan. Inisip niya ang mga tawanan at harutan na naganap sa loob ng silid na ito. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw. Isang multo na pumasok sa sagradong alaala ng iba. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Napatalon sa gulat si Hiraya at napaharap. Nakatayo sa may pintuan si Lakan. Ang blankong ekspresyon sa mukha nito ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagyo, isang pinaghalong gulat, hindi paniniwala at isang nakakatakot na galit na ngayon lang niya nakita. Laylakan! Nauutal na, sabi ni Hiraya. Bibukas kasi ang pinto. Hindi ko sinasadya. Hindi ito nakinig. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kamay ni Hiraya na nakapatong pa rin sa piano malapit sa litrato nila ni Amihan. Para itong isang hayop na nasugatan na nakita ang isang dayo na lumapit sa kanyang lungga. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. Sinabi ko bang pwede kang maglibot sa buong bahay na ito na parang sayo? Hindi, pero this room is off limits, sabi nito.
Ang boses ay tumataas. Hinawakan nito ang braso ni Hiraya, hindi para saktan, kundi para hilahin siya palayo sa mga alaala. Wala kang karapatang pumasok dito. Wala kang karapatang hawakan ang mga gamit dito. Nasasaktan ako, Lakan, daing ni Hiraya. Pilit na binabawi ang kanyang braso, ngunit tila wala itong naririnig. Ang galit sa mga mata nito ay hindi na makontrol. Itinulak siya nito palabas ng silid. Labas! Sigaw nito. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang sigaw na puno ng sakit. Napatayo si Hiraya sa labas ng pinto, nanginginig. Nakita niya ang paghinga ng malalim ni Lakan. Ang dibdib nito ay umaalon sa tindi ng emosyon. Bago nito isara ang pinto, nagtama ang kanilang mga mata. At sa huling pagkakataon, nagsalita ito sa nanginginig, ngunit puno ng kapangyarihang boses. Huwag kang pumasok dito kailanman. Blak. Ang malakas na pagsara ng pinto ay parang isang putok ng baril sa pandinig ni Hiraya. Naiwan siya ngang mag-isa sa pasilyo. Ang braso niya ay namumula sa higpit ng pagkakahawak ni Lakan. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Luha dahil sa takot, sa gulat at sa sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, habang dahan-dahan siyang naglalakad palayo, isang bagay ang napagtanto niya. Ang matinding galit na nakita niya kay Lakan ay hindi para sa kanya. Hindi dahil sa pumasok siya sa isang bawal na silid. Ang galit na yon ay para sa alaala ng babaeng nagngangalang Amihan. Nakatayo si Lakan sa gitna ng madilim na silid. Ang kamay niya ay nakakuyom sa ibabaw ng piano. Ang amoy ng alikabok at mga lumang alaala ay tila sumasakal sa kanya. Sa sahig, isang nabasag na picture frame ang nakakalat. Ang litrato nila ni Amihan na masayang tumatawa. Sa tindi ng kanyang galit kanina, ito ang una niyang naibalingan. Ngunit habang humuhupa ang galit, isang ibang emosyon ang pumalit. Pagsisisi. Hindi si Hiraya ang dapat niyang pagbuntunan ng galit. Ang babae ay walang kasalanan. Isa lamang siyang inosenteng taong nadamay sa gulo na hindi naman niya ginusto. At ang takot sa mga mata nito kanina, iyon ang tumatak sa isip ni Lakan. Napaupo siya sa upuan ng piano. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga tipa na hindi naman tumutunog. Galit siya. Galit siya kay Amihan sa pag-iwan nito. Galit siya sa mundo sa pagiging malupit. Ngunit higit sa lahat, galit siya sa sarili niya. Dahil hinayaan niyang ang isang masakit na nakaraan ay gawin siyang isang halimaw. Kinabukasan, sinimulan niyang obserbahan si Hiraya mula sa malayo. Hindi na bilang isang kasangkapan o isang problema, kundi bilang isang tao. At habang mas marami siyang nakikita, mas marami siyang natutuklasan. Isang umaga, nakita niya ito mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakaupo ito sa damuhan kasama ang mga hardinero ng mansyon at masayang ibinabahagi ang kanyang almusal sa kanila. Tumatawa ito sa mga biro nila, isang tawang simple at walang pagkukunwari. Isang bagay na hindi kailanman gagawin ni Amihan na palaging itinuturing ang mga katulong bilang hindi niya kalibel. Isang hapon, habang papunta siya sa kusina para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses nito. Nakikiusap ito sa kanilang head cook. Manang, pwede niyo po ba akong turuan kung paano magluto ng adobo? Yung simpleng-simple lang po. Miss na miss ko na po kasi ang luto sa amin. Ang mga maliliit na bagay na yon, ang kabaitan, ang pagiging simple, ang kawalan ng arte, ay unti-unting tumagos sa pader na itinayo ni Lakan sa paligid ng kanyang puso. Ngunit ang tahimik nilang mundo ay biglang ginambala. Isang kilalang business rival ni Lakan, si Maximiliano Vargas, ay nagsimulang magpakalat ng mga chismis. Hindi nagtagal, isang sikat na gossip columnist ang nagsulat ng isang blind item. Bilyonaryong tagapagmana, pinakasalan ang isang misteryosang babae. Matapos takasan ng kanyang elite fiancé,
pekeng kasal nga ba para pagtakpan ng eskandalo? Ang artikulo ay mabilis na kumalat. Bumagsak ang stock prices ng Imperial Group. At ang pinakamasama, nakatanggap ng tawag sila Khan mula sa kinatawan ng pamilya Lee. Nagtatanong sila, nag-aalala. Kailangan nating maglabas ng isang opisyal na pahayag. Nagpapanik na, sabi ni Doña Esmeralda. Itanggi natin ang lahat. Ngunit nakita nila Khan ang epekto ng chismis kay Hiraya. Tahimik lang itong nakaupo sa sala, hawak ang isang tablet at baka sa mukha nito ang sakit. Hindi siya umiiyak, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang kahihiyan. Alam nila Khan na ang isang malamig na corporate denial ay hindi sapat. Kailangan nilang ipakita sa mundo na totoo sila. Kinabukasan, ginulat niya ang lahat, pati na si Hiraya. Nag-ayos siya ng isang biglaang panayam sa isang sikat na lifestyle magazine. Anong gagawin natin? Kinakabahang tanong ni Hiraya habang inaayusan ito. Magtiwala ka sa akin. Iyon lang ang sinabi ni Khan. Sa harap ng mga kamera, sa kanilang sariling sala, hinawakan ni Khan ang kamay ni Hiraya. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Mr. Imperial, simula ng reporter. Marami ang nagtatanong, paano nga ba kayo nagkakilala ni Mrs. Imperial? Tila biglaan ang lahat. Huminga ng malalim si Khan. Tiningnan si Hiraya ng diretso sa mata at nagsimulang magsalita. Nakalimutan na yata ng mga tao na bago ako maging isang Imperial, isa muna akong tao. Simula niya, ang boses ay kalmado at sinsero. Hindi niya ginamit ang kwentong art gallery. Gumawa siya ng bago. I met Hiraya at a time when I felt lost. Ang lahat ng tao ay nakikita ako bilang isang negosyante, isang CEO. Pero siya, nakita niya ako bilang isang tao lang. She is the kindest, most genuine soul I've ever met. She reminds me of what's truly important in life. Hindi ang pera o ang kapangyarihan, kundi ang pamilya at ang katapatan. Habang sinasabi niya ang mga salita, nakatitig lang siya kay Hiraya. At sa mga sandaling iyon, ang linya sa pagitan ng pag-arte at ng katotohanan ay unti-unting nabura. Ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay hindi na lang kasama sa script. Nagsisimula na itong maging totoo. Pagkatapos ng panayam, sa loob ng sasakyan, habang pabalik sila mula sa isang photoshoot, tahimik si Hiraya. Bakit mo ginawa yon? Tanong nito sa mahinang boses. Bakit mo sinabi ang mga bagay na yon? Bumalik ang pamilyar na lamig sa sistema ni Khan. Ang pagiging bukas at mahina sa harap ng kamera ay nakapagod sa kanya. Kailangan niyang ibalik ang kanyang pader. Pinoprotektahan ko lang ang investment ko. Sagot niya. Umiiwas ng tingin. Isang buntong hininga ng pagkadismaya ang narinig niya mula kay Hiraya. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang biglaang pamumutla nito. Ang mga mata nito ay pumipikit. Hiraya? Walang sagot. Ang katawan nito ay biglang nanghina at bumagsak sa kanyang balikat. Hiraya! Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Khan ang tunay na takot. Isang takot na nagyayelo sa kanyang mga ugat. Nawala ang bilyonaryo, nawala ang CEO. Ang natira ay isang lalaking desperadong ginigising ang babaeng walang malay sa kanyang mga bisig. Hiraya, gumising ka! Sigaw niya sa driver. Sa ospital! Bilis! Binuhat niya ito. Sa gaan ng katawan nito, lalo siyang kinabahan. Habang yakap-yakap niya ang walang malay na si Hiraya, habang ang sasakyan ay humaharurot papuntang ospital, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Hindi na lang ito isang investment, higit pa rito. At ang isiping iyon ang mas nagpatakot sa kanya kaysa sa kahit anong pagkalugi sa negosyo. Isang pamilyar na amoy, ang amoy ng antiseptic, ang unang gumising sa diwa ni Hiraya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti.
Ang lahat ay puti. Isang puting kisame, mga puting pader, at ang puting kumot na nakabalot sa kanya. Nasa ospital siya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang bahagyang sakit sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Huwag ka munang gumalaw. Ang boses na yon. Malamig, ngunit sa pagkakataong ito, may halong pag-aalala. Lumingon siya sa kanyang tabi. Nakaupo sa isang silya si Lakan. Ang mamahalin nitong suit ay lukot na. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. At sa ilalim ng kanyang mga mata, may maitim na marka ng puyat. Mukhang naroon na ito buong gabi. Lakan? Anong nangyari? Mahinang tanong ni Hiraya. Nawalan ka ng malay sa sasakyan. Sagot nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Dehydration at fatigue, sabi ng doktor. Kailangan mo raw magpahinga. Tumango lang si Hiraya, hindi alam ang sasabihin. Ang makita si Lakan sa ganitong ayos, ang makapangyarihang CEO na mukhang pagod at nag-aalala dahil sa kanya ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Dumating ang isang nurse na may dalang pagkain, isang simpleng lugaw at tubig. Nang umalis ang nurse, kinuha ni Lakan ang tray at inilapag sa mesang nasa ibabaw ng kama. Kainin mo na yan, utos nito. Bumabalik sa dati nitong tono. Sinubukan ni Hirayang abutin ang kutsara, ngunit ang kamay niya ay nanginginig pa rin. Napansin niyo ni Lakan. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Kinuha nito ang mangkok at ang kutsara. Anong? Ako na, sabi nito. Sumandok ito ng lugaw. Hinipan ito ng bahagya na tila ba nahihiya sa sariling ginagawa at itinapat sa bibig ni Hiraya. Natigilan si Hiraya. Si Lakan Imperial, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang buong imperyo, ay sinusubuan siya ng lugaw. Ang eksena ay sobrang surreal. Baka gusto mong ibuka ang bibig mo para hindi matapon, sabi nito, na iniinip. Dahan-dahang ibinuka ni Hiraya ang kanyang bibig. Ang init ng lugaw ay kumalat sa kanyang sikmura, ngunit ang init na nagmumula sa ginagawang yon ni Lakan ang mas naramdaman niya. Sa bawat subo, ang pader sa pagitan nila ay tila unti-unting natutunaw. Ito ba ay bahagi pa rin ng kontrata? Ang pag-aalaga sa isang investment? O mayroon ng iba? Nang makabalik siya sa mansyon kinabukasan, mas lalo siyang naging palaisipan. Ang kanyang biglaang pagkakasakit ay nagpaalala sa kanya ng sarili niyang kahinaan. At kung siya ay mahina, paano niya poprotektahan ang kanyang ina? Ang isiping iyon ang nagtulak sa kanya na alamin ang katotohanan sa likod ng kanyang mga pagdududa. Nilapitan niya ang pinakapinagkakatiwalaan niyang kasambahay sa mansyon, si Manang Fe, isang matandang babae na mabait ang mga mata. Manang, maaari po ba akong humingi ng pabor? Pakiusap ni Hiraya. Kailangan ko lang po sanang may mag-imbestiga sa isang tao para sa akin. Disente naman po. Gusto ko lang pong malaman kung nagsasabi siya ng totoo. Naawa si Manang Fe sa sinapit ng dalaga. Ginamit nito ang kanyang mga koneksyon at pagkalipas ng 2 araw, bumalik ito na may dalang balita. Hija, sabi nito sa mahinang boses habang inaabutan ng isang sobre si Hiraya. Ang kaibigan mong si Marikit. Ayon sa pinsan kong nagtatrabaho sa universidad na sinabi niya, wala siyang kapatid na nag-aaral doon. At ayon naman sa pamangkin ko, sa isang mamahaling kondominium sa Makati, siya nakatira ngayon at madalas daw siyang nakikita sa mga kasino. Bawat salita ni Manang Fe ay parang isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Kasino, kondominium, walang kapatid, kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan, ngunit kailangan niya ng isang patunay na hindi niya matatatanggi. Nang gabing iyon, habang hinahalungkat ang mga gamit na dinala niya mula sa baryo Mahinahon, naghahanap ng isang lumang litrato nila ng kanyang ina.
May nalaglag mula sa isang lumang libro, isang nakatuping papel, isang bank statement. Hindi sa kanya, kundi kay Marikit. Marahil ay naiwan nito noong huli siyang tinulungang mag-impake. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya iyon. At doon, nakita niya isang malaking cash deposit, halos kalahating milyon. Ang petsa, isang araw pagkatapos ng kasal nila ni Lakan. Doon na gumuho ang lahat. Ang huling piraso ng tiwala na natitira sa puso ni Hiraya ay biglang nadurog. Kinabukasan, tinawagan niya si Marikit. "Kit, magkita tayo sa dati nating paboritong coffee shop." Ang Kalinaw Cafe ay puno ng masasayang alaala. Ngunit ngayon, para itong isang korte kung saan hahatulan ng isang pagkakaibigang nawasak. Dumating si Marikit, nakangiti at suot ang mga bago nitong damit. "Hira, namiss kita. Anong meron?" Hindi ngumiti si Hiraya. Dahan-dahan, inilatag niya sa mesa ang bank statement. Nawala ang nangiti ni Marikit. Namutla ito. "Saan galing yang pera, Kit?" Tanong ni Hiraya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng sakit. "Saan mo ginastos ang lahat ng perang hiniram mo sa akin? Sa kapatid mo bang hindi naman nag-e-exist?" Sinubukang magpaliwanag ni Marikit, ngunit wala nang lumalabas na salita sa bibig nito. Inilapit ni Hiraya ang kanyang mukha. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Bakit, Kit? Bakit mo to ginawa sa akin?" Tumingin si Marikit sa kanya. Ang pagkataranta sa mga mata nito ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas mapait. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi nito. "Dahil sa mundo na to, Hiraya, kailangan mong maging tuso para mabuhay." Sagot nito, ang bawat salita ay isang patalim. "At ikaw ang naging susi ko." "Susi?" Halos pabulong na tanong ni Hiraya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang hangin sa loob ng Kalinaw Cafe ay tila biglang naubos. "Isang susi lang ang tingin mo sa akin?" Tumawa ulit si Marikit, isang tawang walang anumang bakas ng pagsisisi. "Ano pa nga ba?" "Hiraya, gumising ka. Akala mo ba swerte ka lang? Na bigla ka na lang napunta sa isang kasal ng bilyonaryo? Hindi iyon tadhana. Iyon ay plano. Plano ko." Anong ibig mong sabihin?" Nanginginig na tanong ni Hiraya, kahit pa kinatatakutan niya ang sagot. Sumandal si Marikit sa kanyang upuan. Ang pagkukunwari ay tuluyan nang nawala. Ang kaharap ni Hiraya ngayon ay isang estrangherang may mukha ng kanyang matalik na kaibigan. "May malaki akong utang sa kasino, Hira. Malaki. At handa na akong patayin ang mga pinagkakautangan ko." Pag-amin nito, ang boses ay malamig at walang emosyon. "Kailangan ko ng pera at kailangan ko ng paraan para makalapit sa isang taong maraming pera. Nalaman ko ang tungkol sa kasal ni Lakan Imperial at Amihan del Mundo at nalaman ko rin ang kahinaan ni Lakan, ang reputasyon ng kanyang kumpanya at ang kahinaan mo, ang nanay mo." Para kay Hiraya, ang bawat salita ay isang malakas na sampal. Kaya ikaw?" "Oo, ako." Pagpapatuloy ni Marikit, tila ba ipinagmamalaki pa ang kanyang ginawa. "Ako ang kumumbinsi kay Amihan na tumakas. Binayaran ko siya ng malaki para lang maglaho siya sa araw ng kasal niya. Siniraan ko si Lakan sa kanya. At nang magkagulo na ang lahat, sino ang isinubo ko bilang perpektong solusyon? Ang kaibigan kong mabait, medyo may itsura, at higit sa lahat, desperado. Ikaw." Gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi lang pala siya isang pekeng nobya. Isa siyang tau-tauhan sa isang masalimuot na dula. Ang kanyang pagkakaibigan, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-asa, lahat ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang perang binigay mo kay Amihan, galing din sa akin, hindi ba? Mahinang tanong ni Hiraya,
habang pinipiga ang natitirang piraso ng kanyang puso. Yung perang sinabi mong para sa nanay ko? Tumango si Marikit. Smart girl. Kailangan ko ng paunang bayad para sa kanya. Hindi na napigilan ni Hiraya ang mga luha. Tumulo ito ng sunod-sunod, mga luhang puno ng sakit at pagtataksil. Bakit, Kit? Magkaibigan tayo. Magkapatid ang turingan natin. Pagkakaibigan? Mapaklang sabi ni Marikit. Walang pagkakaibigan sa mundong ito, Hiraya. Meron lang oportunidad. At ikaw ang naging pinakamalaking oportunidad ko. Kaya dapat ka pang magpasalamat sa akin. Iyon na ang huling salitang kayapang marinig ni Hiraya. Tumayo siya. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Ang lahat ng tao sa cafe ay napatingin sa kanila. Sana mapatawad ka ng Diyos sa ginawa mo. Iyon lang ang nasabi niya bago siya tumalikod at naglakad palabas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang makalayo. Mula kay Marikit, mula sa mansyon ng mga imperial, mula sa syudad ng ginto na puno ng kasinungalingan. Naglakad siya nang walang direksyon sa ilalim ng nagsisimulang pag-ambon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila nakikisabay sa luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang buhay, ang kanyang pagkatao ay isang malaking biro. Isa siyang kalakal na ipinagbili ng sarili niyang kaibigan. Samantala, sa Imperial Group Tower, hindi mapakali si Lakan. Hindi niya maipaliwanag, ngunit meron siyang masamang kutob. Tinatawagan niya ang cellphone ni Hiraya, ngunit hindi ito sumasagot. Sir, may tawag po para sa inyo, sabi ng kanyang sekretarya. Si Miss Amihan del Mundo po. Natigilan si Lakan. Pagkatapos ng ilang linggo, ngayon lang ito nagparamdam. Kinuha niya ang telepono. Bakit ngayon ka lang tumawag? Malamig niyang tanong. Sa kabilang linya, isang humihikbing amihan ang sumagot. Lakan, I'm so sorry. Nalinlang ako. May isang babaeng nagngangalang Marikit. Binayaran niya ako para iwan ka. Sinabi niyang sasaktan mo raw ako. Doon, nag-ugnay ang lahat sa isip ni Lakan. Marikit, ang kaibigan ni Hiraya. Siya ang may pakana ng lahat. At kung alam na ito ni Hiraya, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Tinawagan niya ang head of security ng mansyon. Nasaan si Hiraya? Umalis po, sir. Hindi po namin alam kung saan nagpunta. Isang takot na mas matindi pa kaysa noong nawalan ito ng malay ang bumalot kay Lakan. Mabilis siyang bumaba sa kanyang opisina. Hindi pinapansin ang mga taong bumabati sa kanya. Isa lang ang nasa isip niya. Hanapin si Hiraya. Hindi ito umuhiwi sa mansyon. Nagpunta si Lakan sa Kalinaw Cafe at sinabi ng mga staff na umalis itong umiiyak. Ang huling lugar na alam niyang maaaring puntahan nito, nagmaneho si Lakan nang mabilis sa gitna ng lumalakas na ulan. Ilang oras na biyahe, palayo sa syudad, papunta sa isang lugar na simple at totoo. Nang sa wakas ay marating niya ang baryo mahinahon, gabi na. Nakita niya ang maliit na bahay na minsan nang ikinuwento ni Hiraya. May kaunting ilaw na nagmumula sa bintana. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Basang-basa na siya ng ulan, ngunit hindi niya iyon alintana. Naglakad siya palapit sa pinto at kumatok. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya ang namumugto at gulat na mga mata ni Hiraya. Sa likod nito ay ang ina nitong nag-aalala. Sa ilalim ng buhos ng ulan, sa harap ng tahanang puno ng katotohanan, nagtama ang kanilang mga paningin. Isang mundong puno ng sakit at kasinungalingan ang nasa pagitan nila. Hiraya, sabi ni Lakan, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Kailangan nating mag-usap. Nakatayo si Hiraya sa may pintuan. Ang katawan niya ay naninigas. Sa kanyang likuran, ang nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Sa kanyang harapan,
Si Lakan Imperial, basang-basa, mukhang pagod, at may ekspresyon sa mga matang na ngayon lang niya nakita. Isang halo ng desperasyon at pagsisisi. "Umalis ka na," mahinang sabi ni Hiraya. Ang boses ay halos lamunin ng malakas na ulan. Tapos na ang kontrata. Nalaman ko na ang lahat. Isa lang akong piyesa sa laro ninyo. "Hindi totoo yan, Hiraya," sagot ni Lakan. Hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang mukha, na para bang sarili nitong mga luha. "Huwag ka nang magsinungaling, Lakan." Tumaas ang boses ni Hiraya. Ang sakit ay naririnig sa bawat salita. "Kasama ka sa kasinungalingan. Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang pagmamahal ko sa nanay ko para sa sarili niyong kapakanan." Sa halip na umalis, humakbang palapit si Lakan hanggang sa masilungan siya ng maliit na bubong ng beranda. Ngayon, mas malinaw na niyang nakikita ang sakit sa mga mata nito. "Totoo," pag-amin ni Lakan, at ang pag-amin na yon ang nagpatigil kay Hiraya. "Sa simula, ginamit kita. Ginamit ko ang sitwasyon mo para iligtas ang kumpanya ko. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko." Huminga ito ng malalim at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang pagiging mahina ng isang Lakan Imperial. Ang hari ay naghubad ng kanyang korona. "Alam mo ba kung bakit ako naging ganito, Hiraya? Kung bakit naging malamig ako at walang tiwala?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pait. "Dahil minsan na akong nagtiwala. Minsan na akong nagmahal ng buong buo. Ang babaeng nasa litrato, si Amihan. Hindi niya lang ako iniwan sa altar." Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Nakipagsabwatan siya sa pinakamalaking kalaban ko sa negosyo. Ninakaw niya ang isang blueprint ng isang napakahalagang proyekto at ibinigay sa kanila. Halos mawasak ang Imperial Group. Halos mawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Hindi niya lang sinira ang puso ko, Hiraya. Sinubukan niyang wasakin ang buong pagkatao ko. Natigilan si Hiraya. Ang kwento ay higit pa sa isang simpleng takas na nobya. Ito ay isang malalim na sugat ng kataksilan. Mula noon, pagpapatuloy ni Lakan, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala ulit. Ginawa kong pader ang pera at kapangyarihan. Lahat ng tao sa paligid ko ay may halaga, may gamit. Ganoon kita tiningnan noong una. Isang solusyon, isang investment. Yumuko ito, hindi makatingin kay Hiraya. Pero mali ako. Araw-araw, habang nakikita kita sa mansyon, habang nakikita ko ang kabaitan mo sa mga katulong, ang pag-aalala mo sa pamilya mo, ang pagiging totoo mo, unti-unti mong giniba ang mga pader na yon nang hindi mo namamalayan. Ikaw ang nagpaalala sa akin kung paano maging tao ulit. Humakbang pa ito palapit at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Hiraya. Hindi ito pumalag. Nang malaman kong si Marikit ang may pakana ng lahat at naisip kong nasasaktan ka ng mag-isa. Hindi ko kinaya. Ang kontrata ang naglapit sa atin, pero ang puso ko ang gustong manatili ka. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na nitong ikinubli. Mahal kita, Hiraya. Hindi bilang si Mrs. Imperial na nasa kontrata. Mahal kita bilang ikaw. Ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Hiraya ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng pagkalito, ng pagkaawa, at ng isang damdaming ayaw na niyang pangalanan. Sa likod nila, marahang nagsalita ang ina ni Hiraya. "Anak," sabi nito, "ang tunay na pag-ibig, nakikita sa gawa, hindi lang sa salita." At ang lalaking ito, nagmaneho ng ilang oras sa gitna ng bagyo para lang makahingi ng tawad sa iyo. Pakinggan mo ang puso mo. Bago pa man makasagot si Hiraya, tumunog ang telepono ni Lakan. Sinagot niya ito ng mabilis. "Oo, sige."
Siguraduhin niyong hindi na siya makakalapit pa kay Hiraya. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Hiraya. Ang pulis! Inaresto na nila si Marikit para sa fraud at extortion. Ginawa niya yon. Ginawa niya yon para sa kanya. Binitawan ni Hiraya ang kamay nito at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malawak na pag-unawa. Pareho lang sila. Parehong biktima ng kataksilan. Parehong may mga sugat na kailangan ng lunas. Tumingin siya kay Lakan, sa lalaking basang-basa sa ulan, ngunit handang ibaba ang lahat para sa kanya. Paano na tayo ngayon? Tanong niya sa mahinang boses. Wala nang kontrata. Sa unang pagkakataon, isang tunay at mainit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lakan Imperial. Isang nangiting mas maliwanag pa sa araw. Kung ganon, sagot nito habang marahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Sisimulan natin ulit sa tamang paraan. Lumipas ang ilang buwan. Ang tag-ulan ay napalitan ng isang mainit at maliwanag na panahon na para bang nakikisabay sa bagong kabanata sa buhay ni Lakan at Hiraya. Naging matagumpay ang operasyon ng ina ni Hiraya. Ang perang ginamit ay hindi na mula sa isang malamig na kontrata, kundi mula sa tulong ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Madalas na itong dalawin ni Lakan sa ospital, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng tao na may dalang bulaklak at prutas at magalang na nagmamano sa kanyang magiging biyenan. Sinimulan nila ang lahat sa simula, sa tamang paraan. Ang kanilang unang opisyal na date ay hindi sa isang mamahaling restaurant. Sa halip, dinala ni Lakan ang kanyang helicopter sa Baryo Mahinahon at isinama si Hiraya sa isang simpleng kainan sa tabing kalsada na paborito nito noong bata pa. Doon sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng isang plato ng isaw at mainit na sabaw, nagtawanan sila at nagkwentuhan na parang dalawang ordinaryong tao na nagkakakilala pa lang. Hindi ko akalain na ang isang Lakan Imperial ay marunong kumain nito. Natatawang sabi ni Hiraya. Ngumiti si Lakan. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. At totoo iyon. Natuklasan ni Hiraya na sa likod ng pagiging seryosong negosyante ni Lakan ay isang lalaking mahilig sa mga lumang pelikula. Natuklasan naman ni Lakan na ang babaeng akala niya ay mahina ay may determinasyong kayang umakyat ng puno ng bayabas nang mas mabilis pa sa kanya. Pati si Doña Esmeralda ay unti-unting nagbago. Isang araw, nagulat si Hiraya nang dumalaw ito sa bahay nila sa probinsya. Walang bodyguard, walang mamahaling sasakyan. Nag-commute ito. Dala-dala ang isang basket ng prutas at may pag-aalangan sa mga mata. Humingi ito ng tawad sa ina ni Hiraya. Patawarin niyo po ako sa aking mga inasal. Sabi ng matandang Imperial, ang boses ay malambot sa unang pagkakataon. Nabulag ako ng pangalan at ng pera. Hindi ko nakita ang tunay na halaga ng inyong anak. Naging magkaibigan ang dalawang ina. Pinagbuklod ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Isang hapon, habang papalubog ang araw sa dalampasigan ng Baryo Mahinahon, ang parehong lugar kung saan madalas maglaro si Hiraya noong bata siya. Dinala siya roon ni Lakan. Naalala mo ba noong unang beses kitang makita? Tanong ni Lakan. Tumango si Hiraya. Oo naman, para mo akong papatayin sa tingin mo. Tumawa si Lakan. Dahil natakot ako. Nakita ko sa mga mata mo ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Katotohanan. At ngayon, ayoko nang mabuhay sa anumang kasinungalingan. Huminga ito ng malalim at sa harap ng ginintoang kulay ng langit, lumuhod ito sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang mamahaling singso na isinuot sa kanya sa peking kasal. Ito ay isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Ngunit nagniningning ito
nang higit pa sa anumang alahas na nakita niya. "Hiraya de Leon," sabi ni Lacan. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi na ito kontrata. Hindi na ito palabas. Ito na ang totoo. "Will you marry me? This time for real." Sa pagitan ng kanyang mga luha ng kaligayahan, tumango si Hiraya. "Oo." "Lacan, oo." Ang kanilang pangalawang kasal ay malayong-malayo sa una. Ginanap ito sa maliit na simbahan sa baryo Mahinahon. Ang mga bisita ay hindi mga bilyonaryo at politiko, kundi ang mga simpleng mamamayan ng baryo, mga kaibigan at ang kanilang pamilya. Suot ni Hiraya ang isang simpleng puting bestida. Si Lacan naman ay nakasuot ng barong Tagalog. Habang naglalakad si Hiraya sa pasilyo, nakita niya si Lacan na naghihintay sa altar. At sa pagkakataong ito, may ngiti sa mga labi at luha ng kaligayahan sa mga mata nang iharap siya ng pari at sabihing, "You may now kiss the bride." Ang halik ni Lacan ay hindi na malamig at walang buhay. Ito ay puno ng init, ng pangako, at ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan ngunit pinatatag ng katotohanan. Makalipas ang 1 taon, sa mansyon na dati kulungan ni Hiraya, ngunit ngayoy isa ng masayang tahanan. Nakatayo siya sa hardin, pinapanood si Lacan na masayang nakikipaglaro sa mga anak ng kanilang mga hardinero. Lumapit ito sa kanya, pawis at nakangiti. "Mukhang masaya ka," sabi nito, sabay yakap sa kanya mula sa likod. Ngumiti si Hiraya at hinawakan ang kamay ni Lacan na nakapatong sa kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Lumingon siya rito. Ang mga mata ay nagniningning sa isang bagong sikreto. "Lacan, mahal, may sasabihin ako sa'yo." Ang nangiti sa mga labi ni Hiraya ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa hardin. Dahan-dahang inilagay ni Lacan ang kanyang palad sa ibabaw ng kamay ni Hiraya na nakapatong sa tiyan nito. May naramdaman siyang kakaibang kaba, isang halo ng pananabik at hindi maipaliwanag na saya. "Ano yon, mahal ko?" tanong niya. Ang boses ay malambot. Tumingin si Hiraya ng diretso sa kanyang mga mata at sa isang tinig na halos pabulong, sinabi nito ang mga salitang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. "Magiging tatay ka na." Sa isang saglit, ang buong mundo ay tila huminto para kay Lacan Imperial. Ang dating hari ng yelo, ang lalaking hindi matinag ng anumang pagkalugi sa negosyo, ay natulala. Dahan-dahan, lumuhod siya sa harap ni Hiraya at marahang inilapat ang kanyang tainga sa tiyan nito na para bang may maririnig na siyang himig ng himala. Nang iangat niya ang kanyang mukha, may mga luha ng kaligayahan na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang umiyak ni Hiraya. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang kanyang mga mata, ang kanyang namangiti, ang higpit ng kanyang yakap, lahat ay sumisigaw ng purong kagalakan. Ang lalaking minsang inakalang ang kayamanan ay nasusukat sa pera, ay natagpuan ang kanyang pinakamahalagang yaman sa isang pangakong hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ang balita ay nagdulot ng isang bagong liwanag sa buong pamilya. Si Doña Esmeralda, na dati isang malamig na reyna, ay naging isang masigasig na lola-to-be. Siya at ang ina ni Hiraya, na ngayon ay malakas na at nakatira na rin sa isang mas maliit na bahay sa loob ng compound ng mga Imperial, ay magkasamang nagnininiting ng mga maliliit na damit at sapatos para sa kanilang paparating na apo. Ang dating magkaribal na pader sa pagitan ng kanilang mga mundo ay tuluyan ng gumuho na palitan ng isang tulay na gawa sa pagmamahal para sa bagong henerasyon. Naging mas maalaga si Lacan. Tila ba ang lahat ng kanyang galing sa negosyo ay ibinuhos niya sa pag-aalaga kay Hiraya. Siya mismo ang naghahanda ng mga pagkain nito. Sinisiguradong masustansya ang lahat. Hating gabi kong bumangon,
para lang ibili ito ng manggang hilaw na bigla nitong hinahanap-hanap. Ang kanyang mga board meeting ay laging nagtatapos ng maaga dahil para sa kanya, ang pinakamahalagang merger ay ang pagbuo ng sarili niyang pamilya. Isang gabi, habang nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang silid, ang parehong balkonahe kung saan madalas tumayo si Hiraya noon at pakiramdam niya'y isa siyang bilanggo. Niyakap siya ni Lakan mula sa likod. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng kanilang mga katawan at pagmamahalan ay sapat na. Natatandaan mo ba, bulong ni Hiraya, noong sinabi mong isa lang akong investment? Naramdaman niya ang paghalik ni Lakan sa kanyang buhok. Oo, at ngayon, masasabi kong ito ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buong buhay ko. Walang katumbas ang interes, walang hanggan ang balik. Humarap si Hiraya sa kanya at hinaplos ang kanyang mukha. Sino ang mag-aakala na ang isang pekeng kasal ay magiging ganito katotoo? Ako, sagot ni Lakan habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sa unang sandali pa lang na nakita kitang nagsasabi ng totoo sa harap ng kasinungalingan, alam ko nang ikaw ang katotohanang matagal ko nang hinahanap. Ilang buwan pa ang lumipas at ang mansyon ng mga Imperial ay napuno ng isang bagong tunog. Ang yak ng isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila siyang Sinag dahil siya ang sinag ng araw na dumating sa kanilang buhay pagkatapos ng mahabang unos. Ang huling eksena ng kanilang kwento ay hindi sa isang engranding ballroom o sa isang business meeting. Ito ay sa simpleng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Nakalatag ang isang picnic blanket. Si Lakan, suot ang isang simpleng t-shirt, ay masayang kinakarga si Baby Sinag. Si Hiraya naman ay nakasandal sa kanyang balikat. Sa di kalayuan, ang kanilang dalawang ina ay masayang nagtatawanan habang naghahanda ng merienda. Ang buong paligid ay payapa, masaya at kumpleto. Sa gitna ng mga kasinungalingan at sakit, sa isang kasunduang sinimulan ng pera at desperasyon, natagpuan ni Lakan at Hiraya ang pinakatotoong yaman sa mundo. Ang isang pag-ibig na kayang bumuo ng pamilya at maghilom ng kahit anong sugat. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Lakan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang mga kamalian, sa lakas na bumangon mula sa kataksilan, at sa pananampalatayang mayroong liwanag na naghihintay kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.